Winasak ng isang pirasong papel ang 5 taong sakripisyo. Habang yakap niya ang 2 guhit ng pag-asa, walang hiyang ipinarada ng kanyang asawa ang kabit nitong buntis. Pirmahan mo na, wala kang kwentang asawa. Isang malupit na sampal ng katotohanan. Ngunit mula sa dugong dumanak sa malamig na sahig ng ospital, babangon ang isang reyna. Paano sisingilin ng inang inagawan ng kinabukasan ang mga hudas sa kanyang buhay? Pirmahan mo na ang annulment papers na, yan Althea. Huwag na nating patagalin pa ang paghihirap nating dalawa dahil sa totoo lang, pagod na akong makisama sa isang babaeng mas mahal pa ang mga pasyente niya kaysa sa sariling asawa. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon ng malalim sa gitna ng dibdib ni Althea. Malamig, walang emosyon at punong-puno ng pagkamuhi. Sa kabilang dako ng mesa sa madilim na silid ng hospital break room, nakatayo ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Sa tabi nito ay si Clara, ang anak ng pinakamalaking donor ng ospital na nakasuot ng mamahaling sutla at may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang kanyang tingin sa mga papel na nakalatag sa harapan niya. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakulong sa loob ng bulsa ng kanyang puting coat. Doon, naramdaman niya ang maliit at plastik na bagay na kanina lamang ay nagbigay sa kanya ng langit. Isang pregnancy test kit na may 2 malinaw na guhit na pula pagkatapos ng 5 taong paghihintay. 5 taon ng pangungutya mula sa kanyang biyenan dahil sa pagiging baog. Sa wakas ay dininig na ang kanyang panalangin. Gusto niyang isigaw ang magandang balita. Gusto niyang sabihin kay Marco na magiging ama na ito, na sa wakas ay mabubuo na ang kanilang pamilya. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga tuyong dahon na nabara sa kanyang lalamunan nang makita niya kung paano haplusin ni Marco ang braso ni Clara nang may labis na pag-aalaga. Isang pag-aalagang matagal nang ipinagkait sa kanya. Bakit, Marco? Tanging bulong na lumabas sa mga labi ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ibinigay ko ang lahat. Binayaran ko ang mga utang ng pamilya mo. Pinag-aral ko ang mga kapatid mo habang nagtatrabaho ako ng double shift sa ER. Kahit kailan ay hindi ako nagreklamo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marco. At yan ang problema sa iyo, Althea. Masyado kang mabuti, masyado kang martir na nakakasakal na. Amoy gamot at ospital ka araw-araw. Si Clara, binibigyan niya ako ng buhay na hindi mo kayang ibigay. At higit sa lahat, dala-dala na niya ang anak ko. Isang tunay na anak, hindi tulad mo na tuyo ang sinapupunan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang latigo na humahagupit sa hubad na kaluluwa ni Althea. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto habang ang kanyang puso ay nagkakapira-pira sa loob ng kanyang dibdib. Ang pangungutya tungkol sa kanyang pagiging baog habang hawak-hawak niya ang patunay ng kanyang pagdadalang tao ay isang biro ng tadhana na masyadong masakit para tiisin. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang silid na kanina ay maliwanag ay tila unti-unting nagdidilim at ang hangin ay naging mailap sa kanyang mga baga. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong namumuo sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong huwag hayaang pumatak. Hindi sa harapan ng babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan. Isang malalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson, isang matalas at nakakahindik na sensasyon na nagpatayo sa mga balahibo niya sa leeg. Ngunit bago pa man niya masuri ang nararamdamang sakit, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakakabiglang tunog mula sa pager sa kanyang baywang. Ang pulang ilaw ng pager ay kumislap-kislap tila isang babala mula sa kabilang mundo. Code Blue, sa emergency room. Isang kritikal na pasyente ang paparating. Pirmahan mo na yan
Bago ako mawalan ng pasensya, Althea, bulyaw ni Marco, sabay tulak ng ballpen patungo sa kanya. Ang tunog ng ballpen na gumulong sa lamesa ay tila tunog ng isang hatol sa bitayan. Tumingin si Althea sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang estranghero. Wala na ang lalaking minahal niya. Ang nasa harap niya ay isang anino ng kasakiman at kataksilan. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puson na tila lalong tumitindi, dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang gusot na puting coat nang may nanginginig na dignidad. Hindi niya kinuha ang ballpen. Sa halip, tinalikuran niya ang dalawa ng walang imik. Ang bawat hakbang niya palayo sa lamesang iyon ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng masidhing pighati na tila lalamon sa kanyang buong pagkatao. "Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos," sigaw ni Marco mula sa kanyang likuran. Huminto si Althea sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. "May buhay na kailangang iligtas, Marco. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil ikaw mismo ang pumatay sa buhay na binuo natin." Lumabas siya ng silid at tinahak ang mahabang pasilyo ng ospital na tila walang katapusan. Ang puting ilaw ng mga fluorescent lamp sa itaas ay tila mga mapanuring mata na nakatingin sa kanyang pagkawasak. Habang papalapit siya sa ER, ang ingay ng mga gulong ng stretcher at ang taranta ng mga nurse ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na hindi niya maaring baliwalain. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Isang malapot at malansang likido na dahan-dahang nagmantsa sa kanyang suot na asul na scrub suit. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang pregnancy test kit sa kanyang bulsa ay tila naging 1,000 tonelada ang bigat. Sa gitna ng ER, nakita niya ang isang lalaking duguang nakahiga sa stretcher, pinalilibutan ng mga nagmamadaling medikal na tauhan. Ito ang pasyenteng kailangang operahan ngayon din. Ang lalaking ang kapalaran ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, habang ang sarili niyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Bakit sa dami ng oras, ngayon pa kailangang subukin ng langit ang aking panunumpa? Kung ang bawat tahi ko sa sugat ng ibang tao ay nangangahulugan ng pagkabigo sa sarili kong katawan, karapat-dapat pa ba akong tawaging tagapagligtas? Tumayo si Althea sa harap ng duguang pasyente. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa hindi maiyak na luha. Habang sa loob ng kanyang sinapupunan, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng tanging pag-asang natitira sa kanya. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa operating room ay tila paglakad sa ilalim ng malalim na katubigan. Mabigat, malamig, at punong-puno ng pressure na tila anumang sandali ay sasabog ang kanyang bungo. Ang hapdi sa kanyang puson ay hindi na lamang isang babala. Ito ay naging isang malupit na katotohanan na humihiwa sa bawat kalamnan niya. Ngunit sa harap ng mga nurse at kapwa-doktor, pinanatili niya ang kanyang mukha na tila isang maskarang gawa sa bato. Sa loob ng silid na yon, ang liwanag ng mga surgical lamps ay masyadong masakit sa paningin. Doon nakahiga ang lalaking dinala ng tadhana. Sa kanyang mga kamay, si Gabriel de la Merced. Ang katawan nito ay tila isang mapa ng pagkawasak, puno ng dugo, at mga sugat na hindi na mabilang. Doktora Santos, bumababa ang kanyang vital signs. Hindi na po siya matatag. Ulat ng isang nurse na bakas ang takot sa boses. Huminga ng malalim si Althea. Sa sandaling iyon, kinalimutan niya ang mga papel ng annulment na nasa mesa ni Marco. Kinalimutan niya ang nakakaismid na mukha ni Clara at pinilit niyang baliwalain ang mainit na likidong patuloy na umaagos sa kanyang mga hita na ngayon ay nanunuot na sa kanyang suot na sapatos. Ang tanging mahalaga
ay ang tibok ng puso ng taong nasa harap niya. 8. 8 mahabang oras ang lumipas na tila isang buong habambuhay. Sa bawat tahi ni Althea, sa bawat pagpigil niya sa pag-agos ng dugo mula sa aorta ni Gabriel, ay ang palihim na pag-iyak ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod at sa nawawalang dugo mula sa sarili niyang katawan. May mga sandaling nagdidilim ang kanyang paningin, ngunit kakagat siya sa kanyang sariling labi hanggang sa malasahan niya ang kalawang ng dugo para lamang magising ang kanyang diwa. Anak, huwag ngayon. Kumapit ka sa nanay. Bulong niya sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isip. Ang panalangin iyon ay tila isang marupok na tulay na nagdurugtong sa kanyang tungkulin bilang doktor at sa kanyang pangarap bilang isang ina. Nang sa wakas ay marinig ang regular na tunog ng heart monitor, ang matatag na ritmo ng buhay na muling nagbabalik kay Gabriel, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng buong surgical team. Tagumpay ang operasyon. Nailigtas ni Althea ang isang buhay na halos wala na sa mundong ito. Ngunit habang dahan-dahan siyang lumalabas ng operating room, ang adrenaline na nagpapatakbo sa kanya ay biglang naglaho. Ang tahimik na pasilyo ng ospital ay tila umiikot. Ang mga puting pader ay tila sumasamba sa kanya at ang tunog ng sarili niyang mga hakbang ay naging malabo. Sa isang iglap, nawala ang lakas ng kanyang mga tuhod. Bago pa man siya makaabot sa dulo ng pasilyo, tuluyan ng binalot ng kadiliman ang kanyang paningin. Nagising si Althea sa isang silid na hindi pamilyar, ngunit ang amoy ng lunas at antiseptiko ay nananatili. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ay nagpapahiwatig na lumipas na ang gabi. Ngunit ang unang naramdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang sariling katawan. Ang dati ay may buhay na nararamdaman sa kanyang sinapupunan ay napalitan ng isang malalim, malamig, at walang hanggang bakante. Isang matandang nurse ang pumasok. Ang mga mata nito ay puno ng habag. Hindi na kailangang magsalita ng nurse. Sa isang tingin pa lamang, alam na ni Althea ang katotohanan. Doktora, ikinalulungkot ko. Sobra ang naging stress ng inyong katawan at ang pagkawala ng dugo. Malambot na sabi ng nurse habang hinahawakan ng kanyang kamay. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Althea. Ang sakit ay masyadong malalim para sa luha. Ito ay ang uri ng sakit na nagpapatigas sa puso, na nagpapamanhid sa bawat himaymay ng pagkatao. Nawala ang kanyang anak habang inililigtas niya ang anak ng ibang tao. Ang miamaing biro ng langit ay tila isang mabigat na pasanin na habang buhay niyang dadalhin. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Walang bulaklak, walang salita ng pag-aalala, at walang yakap. Tumayo lamang ito sa paanan ng kanyang kama. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Narinig ko ang nangyari. Siguro nga ay hindi talaga para sa'yo ang maging isang ina, Althea. Baka ito na ang senyales na dapat mo nang bitawan ng lahat. Malamig na sabi ni Marco. Gusto ni Clara na matapos na ang usaping ito bago lumabas ang balita sa media tungkol sa tagumpay mong operasyon kay Dela Merced. Ayaw naming madamay sa anumang iskandalo mo rito sa ospital. Umalis ka na ng tahimik. Tumingin si Althea sa kanyang asawa. Ang lalaking minsan ay itinuring niyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkasuklam. Isang pagkasuklam na naging panggatong sa isang bagong apoy sa loob ng kanyang nanlalamig na puso. Umalis ka na, Marco. Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagmamakaawa. Umalis ka na, bago ko makalimutan na ang mga kamay na ito ay sumumpa na magligtas ng buhay at baka magamit ko ito para tapusin ang sayo. Nang makaalis si Marco, dahan-dahang kinuha ni Althea ang resulta ng ultrasound mula sa drawer sa tabi ng kanyang kama. Ang imahe ng isang maliit na tuldok, ang kanyang anak, na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang liwanag. Itinapat niya ang papel sa kanyang dibdib
Niyakap ito ng mahigpit habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng VIP suite, unti-unting nagmulat ng mata si Gabriel de la Merced. Ang unang bagay na kanyang naalala ay ang malabong anyo ng isang babaeng may suot na asul na scrub suit na ang mga mata ay puno ng pighati, ngunit ang mga kamay ay tila hawak ang kapangyarihan ng langit. Sino siya? Pabulong na tanong ni Gabriel sa kanyang assistant na nakatayo sa tabi. Siya si Dr. Althea Santos, sir, ang nagligtas sa inyo. Ngunit balita ko ay kasalukuyan siyang dumaranas ng isang malaking trahedya. Tumingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa mga sandaling nasa pagitan siya ng buhay at kamatayan. Huwag ninyo siyang papabayaan. Hanapin ninyo ang lahat tungkol sa kanya. Ang mga matang yon. Hindi ko maaring hayaang manatiling puno ng luha. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Althea. Bit-bit ang kanyang sarili. Sa gitna ng hapdi ng katawan at bigat ng kalooban, nakarating siya sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang init ng tahanan, kundi ang tanawin ng kanyang mga gamit na nakakalat sa basang semento. Ang mga damit na pinaghirapan niyang bilhin, ang mga libro sa medisina na naging sandigan niya, at maging ang kanyang mga personal na gamit ay nakalagay lamang sa mga itim na plastic bag, tila mga basurang itinapon sa gilid ng daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang biyenan na si Doña Carmela, na may hawak na payong at isang mukhang puno ng pagkasuklam. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, kahit alam nitong galing lamang si Althea sa ospital matapos makunan. Huwag ka nang magbalak na pumasok pa rito, Althea. Ang boses ni Doña Carmela ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Wala ka nang puwang sa pamilyang ito. 5 taon kaming nagtiis sa iyo dahil akala namin ay mabibigyan mo kami ng apo. Pero ano, baog ka na nga. Wala ka pang pakinabang sa bahay na ito dahil lagi kang nasa ospital. Mama, kakagaling ko lang po sa operasyon. Nawala ang anak ko. Nangangatal na sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay lunod sa tunog ng ulan. Anak, baka naman gawa-gawa mo lang yan para kaawaan ka namin. Depensa ng matanda. Sabay duro sa kanya. Huwag mong kalimutan na kami ang nagbayad ng kalahati ng tuition mo sa med school. Utang na loob mo sa amin ang lisensya mo. Pero ni isang kusing ay hindi mo na ibalik sa amin dahil puro ka donasyon sa mga mahihirap mong pasyente. Ngayong buntis na si Clara sa apo ko, hindi ka na namin kailangan. Mula sa bintana sa itaas, nakita ni Althea ang anino ni Marco. Nakatingin lamang ang kanyang asawa. Walang balak bumaba o ipagtanggol. Ang babaeng ibinigay ang lahat para sa kanya. Doon, sa gitna ng baha at ulan, naramdaman ni Althea ang huling hibla ng kanyang pag-asa na naputol. Ang utang na loob na lagi nilang isinusuumbat ay nabayaran na niya ng sarili niyang dugo at ng buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang lumuhod si Althea sa basang semento para pulutin ang kanyang mga gamit. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang malaking sakripisyo dahil sa sakit ng kanyang puson. Wala siyang ibang kasama kundi ang dilim at ang hagulgol ng langit. Pinuno niya ang isang malaking plastic bag, isinakbit ang kanyang basang backpack at nagsimulang maglakad palayo nang walang lumingon. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa makarating siya sa isang maliit at lumang kapilya sa kanto ng isang tahimik na kalsada. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas, nagaanyaya ng kanlungan. Pumasok siya sa loob, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa ilang aandap-andap na kandila. Ang amoy ng lumang kahoy at natutunaw na mitya ay tila yumayakap sa kanya sa gitna ng ginaw. Umupo si Althea sa pinakahuling upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Inilapag niya ang kanyang mga gamit at pilit na kinalma ang kanyang hininga. Sa gitna ng katahimikan,
Narinig niya ang banayad na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng kapilya. Ang tunog ng makina ay unti-unting nawala. Ngunit ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya ay nananatili. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang paningin. Sa gitna ng aandap-andap na liwanag ng kandila, nakita niya ang mukha ng lalaking inoperahan niya nitong nakaraang gabi. Si Gabriel de la Merced. Maputla pa rin ito. May mga benda sa ilalim ng kanyang mamahaling polo at bahagyang nakasandal sa isang baston. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at awtoridad. Hindi kinuha ni Althea ang panyo. Sa halip, pinunasan niya ang sariling mga mata gamit ang kanyang nanginginig na palad. Anong ginagawa ninyo rito, sir? Hindi pa kayo dapat lumalabas ng ospital. Masyadong maaga para sa inyong recovery. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang dahan-dahang nauupo sa tabi niya na binibigyan siya ng sapat na espasyo. Ang mga pasyenteng pasaway ay karaniwang may mga doktor na mas pasaway sa kanila. Nakita kita sa labas ng bahay ninyo. Sinundan kita dahil alam kong ang isang taong may mga kamay na kasing tatag ng sayo sa loob ng operating room ay hindi dapat hinahayaang maglakad mag-isa sa dilim. Hindi na nakasagot si Althea. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay binalot ng init ng presensya ng lalaki. Walang maraming tanong, walang panghuhusga. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Gabriel at tumingin sa labas kung saan humihina na ang ulan. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang liwanag mo, doktora. Bukas, bumalik ka sa ospital. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nila kayang sirain. Kinabukasan, pumasok si Althea sa ospital na tila walang nangyari. Ang kanyang puting coat ay malinis at plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ngunit sa bawat hakbang niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa hangin. Siya yun, di ba? Yung iniwan ng asawa dahil hindi magkaanak? Bulong ng isang nurse sa station, sapat na para marinig ni Althea. Oh, balita ko pa ay nag-eskandalo siya sa bahay nila, kaya siya pinalayas. Sayang, magaling pa naman sanang surgeon, pero baka sira na ang ulo dahil sa depresyon. Sagot naman ng isa pa habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga papeles. Hindi lumingon si Althea. Dire-diretso siya sa opisina ng hospital director, si Dr. Santillan, na tiyuhin ni Clara. Doon, ibinigay sa kanya ang isang memo. Dahil daw sa kanyang personal na issue at mental na kalagayan, matapos ang kanyang miscarriage, pansamantala siyang ililipat sa night shift ng emergency room, ang pinakamahirap at pinakamababang posisyon para sa isang senior surgeon na tulad niya. Alam ni Althea na ito ay plano ni Clara para pahirapan siya hanggang sa kusa siyang magbitiw. Habang naglalakad siya patungo sa ER, dumaan siya sa tapat ng VIP ward. Doon, mula sa malaking salamin ng pintuan, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa kanyang kama, pinalilibutan ng mga tauhan na may hawak na mga laptop at dokumento. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kislap ng awa sa mata ni Gabriel, kundi isang malalim na pagkilala, isang pangako na ang lahat ng ito ay may katapusan. Pagdating ng 10:00 ng gabi, mag-isa si Althea sa ER station. Ang kanyang tiyan ay kumakalam dahil hindi pa siya kumakain mula umaga para makatipid sa natitira niyang pera. Isang nurse ang lumapit sa kanya at naglapag ng isang paper bag sa kanyang lamesa. Doktora, may nagpapadala po nito para sa inyo. Hindi raw po pwedeng hindi kayo kumain bago ang mahabang gabi, sabi ng nurse bago mabilis na umalis. Sa loob ng bag ay may isang mainit na lunchbox na puno ng masustansyang pagkain at isang maliit na bote ng sariwang juice. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit may isang maliit na card na nakadikit sa takip. Ang nakasulat doon ay maikli lamang. Kumain ka ng mabuti. Kailangan ka ng mundong ito na malakas. Tabi. Isang salita lamang ang binitawan ni Althea, ngunit sapat na iyon
para mapatahimik ang buong emergency room. Ang kanyang tinig ay hindi galit, kundi puno ng isang awtoridad na tanging ang mga taong sanay sa gitna ng digmaan ang nagtataglay. Hindi na hinintay ni Althea na sumagot si Clara. Mabilis siyang lumapit sa pasyente, isang construction worker na may malalim na sugat sa leeg dahil sa isang aksidente. Ang dugo ay patuloy na bumubulwak at si Clara ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang mga kamay na nakasuot ng surgical gloves ay nanginginig at puno ng pulang mantsa. Doktora Santos, hindi mo pwedeng gawin ito. Ako ang on-call surgeon. Sigaw ni Clara, kahit halata ang takot sa kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit nakatayo ka lang dyan habang namamatay ang pasyente mo? Malamig na sagot ni Althea habang mabilis na kinukuha ang mga instrumentong medikal. Sa isang iglap, ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may saktong presisyon. Hinanap niya ang napunit na ugat, pinigilan ang pag-agos ng dugo at sinimulan ang proseso ng pagliligtas. Sa loob ng 30 minuto, ang ingay sa ER ay napalitan ng isang disiplinadong katahimikan. Ang lahat ng nurse ay nakatitig sa bawat galaw ni Althea. Siya ay tila isang konduktor ng isang orkestra. Bawat tahi at bawat pag-ipit ay may saktong ritmo. Nang sa wakas ay tumigil ang pagdurugo at naging matatag ang vitals ng pasyente, doon lamang huminga ng malalim si Althea. Dalhin na siya sa recovery ward. Utos ni Althea sa mga nurse. Bago hinarap si Clara na ngayon ay namumula sa hiya at galit. Sa susunod na hahawak ka ng scalpel, Clara, siguraduhin mong ang puso mo ay nasa pasyente, hindi sa iyong pride. Hindi pa tayo tapos, Althea. Isusumbong kita sa tiyuhin ko. Bulyaw ni Clara bago mabilis na lumabas ng ER. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga saksak ng galit. Natapos ang shift ni Althea ng madaling araw. Ang kanyang katawan ay tila bibigay na sa matinding pagod. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumayo siya sa ilalim ng maliit na bubong ng entrance, tinitingnan ang dilim, at iniisip kung paano siya makakauwi nang hindi nababasa ang tanging natitirang malinis niyang uniforme. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanya. Isang pamilyar na amoy ng antiseptic at mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng basang lupa. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka marunong mag-alaga sa sarili mo. Isang malalim at baritonong boses ang nagsalita sa kanyang tabi. Si Gabriel. Nakatayo ito ng matatag kahit bahagyang nakasandal sa kanyang baston. Ang kalahati ng kanyang balikat ay nababasa na ng ulan dahil ang payong ay halos nakatutok na lahat kay Althea. Sir Gabriel, hindi ba dapat ay nagpapahinga na kayo? Tanong ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok sa hindi malamang dahilan. Paano ako makakapagpahinga kung alam kong ang doktorang nagligtas sa akin ay mag-isang lumalakad sa ilalim ng bagyo? Tinitigan siya ni Gabriel nang diretso sa mga mata, isang tingin na tila binabasa ang bawat sakit na itinatago ni Althea. Halika na, ihahatid na kita. Ang simoy ng hangin sa Maynila ay nagbago na ang timpla, malamig, tuyot, at may dalang amoy ng pagsasama-sama, ang simula ng simoy ng Pasko. Ngunit para kay Althea, ang bawat kislap ng mga parol sa bawat poste ng kalsada ay tila mga paalala ng mga pangarap na naudlot. Ang Disyembreng ito ay dapat sana ang simula ng kanyang paghahanda para sa pagdating ng kanyang sanggol. Sa halip, ito ang naging simula ng kanyang paglalakad sa mundo ng mag-isa. 4:00 ng madaling araw. Ang alingawngaw ng kampana ng simbahan ay bumabalot sa katahimikan ng lungsod. Tinatawag ang mga deboto para sa unang araw ng simbang gabi. Sa kabila ng pagod mula sa kanyang night shift sa ospital, pinili ni Althea na tumuloy sa kapilya malapit sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Hindi siya nakasuot ng uniforme. Nakasuot siya ng isang simpleng cardigan na kulay abo. Pilit na itinatago ang kanyang pangangatog
dahil sa ginaw. Pumasok siya sa loob ng simbahan na puno na ng mga tao. May mga pamilyang magkakahawak kamay, mga magkasintahang nagbubulungan, at mga lolo't lola na taimtim na nagdarasal. Humanap si Althea ng pwesto sa pinakalikod, sa isang sulok na hindi siya gaanong mapapansin. Habang nagsisimula ang kanta ng koro, ang bawat nota ay tila humahaplos sa kanyang mga sugat. Nang dumating ang bahagi ng panalangin para sa mga pamilya, hindi na napigilan ni Althea ang pagpatak ng kanyang mga luha. Yumuko siya, itinatago ang muka sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig. Hindi niya napansin na may isang matangkad na anino na tumayo sa likuran niya kanina pa. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, tahimik na nakatingin sa kanyang likuran, tila nagsisilbing isang pader na humaharang sa anumang masamang hangin na maaring tumama sa kanya. Pagkatapos ng misa, dahan-dahang lumabas si Althea sa simbahan, pinupunasan ng mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang labas ng kapilya ay buhay na buhay. Ang usok mula sa nagluluto ng bibingka at puto-bumbong ay sumasayaw sa hangin. Ang amoy ng sunog na dahon ng saging ay nagbibigay ng panandaliang init. Ang sabi nila, kapag nakumpleto mo ang 9 na araw, matutupad ang hiling mo. Isang pamilyar at malalim na boses ang narinig niya mula sa kanyang gilid. Napalingon si Althea at nakita si Gabriel. Walang baston, mas matatag na ang tindig at may dalang isang maliit na supot ng mainit na pagkain. Sir Gabriel, kanina pa ba kayo rito? Gulat na tanong ni Althea. Mula pa sa pagpasok mo, pag-amin ni Gabriel ng walang pag-aalinlangan. Hindi kita gustong istorbuhin sa pagdarasal mo. Mukhang marami kayong pinag-uusapan ng Diyos. Bahagyang napayuko si Althea. Masyado lang pong maraming nangyari. Pasensya na po kung lagi niyo akong nakikitang ganito. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa pagiging tao, Althea. Malambot na sabi ni Gabriel. Itinuro niya ang isang maliit na stall ng lugaw sa tabi ng kalsada. Halika. Bago ka umuwi at matulog para sa susunod mong shift, samahan mo muna akong kumain. Hindi maganda sa sikmura ang matulog ng puro luha lang ang laman. Naupo sila sa isang simpleng bangkito na gawa sa kahoy. Sa harap nila ay ang 2 mangkok ng mainit na lugaw na may usok-usok pa, puno ng toppings na itlog at bawang. Sa paligid nila ay ang ingay ng mga taong nagtatawanan, ngunit sa pagitan nilang dalawa, may isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Tanong ni Althea habang hinahalo ang kanyang pagkain. Bilyonaryo kayo. Marami kayong pwedeng gawin kaysa ang sumunod sa isang doktorang walang ibang dala, kundi problema. Huminto si Gabriel sa pagkain at tumingin ng diretso kay Althea. Ang liwanag mula sa mga Christmas lights sa paligid ay nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, Althea, napapalibutan ako ng mga taong lumalapit sa akin dahil sa kailangan nila ang pera ko o ang kapangyarihan ko. Pero ikaw, nung nasa operating table ako, wala kang pakialam kung sino ako. Ang tanging alam mo lang ay kailangan mo akong iligtas, kahit ikaw mismo ay durog na durog na. Inabot ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Althea na nakapatong sa mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat ni Althea. Hindi ito mahigpit, kundi isang hawak na nagsasabing, narito lang ako. Hindi kita sinusundan dahil sa awa, Althea. Sinusundan kita dahil sa bawat pagkakataon na nakikita kita, naaalala ko kung paano mabuhay ng may saysay. You healed my body, Althea. Now let me help you heal your heart kahit paunti-unti lang. Sa sandaling iyon, ang ingay ng mundo ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ni Althea ay ang sarili niyang tibok ng puso na unti-unting kumakalma. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Nasa gitna ng bilyon-bilyong tao sa mundo, may isang taong nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Nang matapos silang kumain, naglakad sila nang dahan-dahan patungo sa sasakyan ni Gabriel.
Ngunit bago pa man sila makarating, ang cellphone ni Althea ay muling niyanig ng isang tawag. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. "Sino yan?" tanong ni Gabriel. Bakas ang pagbabago sa kanyang boses, mula sa pagiging malambot patungo sa pagiging protektado. "Si Marco," sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Sinagot ni Althea ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Marco ay mabilis at tila naiirita. "Althea, nasaan ka na ba? Pumunta ako sa inuupahan mo pero wala ka roon. Yung Rolex na relo ko, nasaan? Naiwan ko yun sa drawer ng side table natin. Kailangan ko yun dahil birthday ng tatay ni Clara. Balak kong iregalo sa kanya para maging maganda ang tingin nila sa akin. Huwag mong sabihing ninakaw mo yun." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Althea. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Gabriel ang telepono mula sa kanyang kamay. "Mr. De La Vega?" Ang boses ni Gabriel ay malamig na tila bakal, puno ng nakakatakot na awtoridad. "Ang relo mo ay nasa basurahan na, kung saan ka rin nararapat. At kung maglakas loob ka pang gambalain ang asawa ko, maging sa pamamagitan ng tawag o pagbisita, sisiguraduhin kong ang tanging regalong maibibigay mo sa biyenan mo ay ang balita ng iyong pagkalugi. Huwag mong susubukan ang pasensya ko." Pinatay ni Gabriel ang tawag at ibinalik ang telepono kay Althea. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ang takot na dati ay nararamdaman ni Althea sa tuwing tatawag si Marco ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Ang mga mata ni Gabriel ay tila naging mga uling na nagbabaga. Sa gitna ng kadiliman, hindi niya binitawan ang manibela. Ngunit ang bawat ugat sa kanyang mga kamay ay lumitaw sa tindi ng pagpipigil. Tumingin siya sa mga lalaking nakaharang sa kanilang daan. Pagkatapos ay kay Althea, na ngayon ay halata ang pangamba sa mga mata. "Dito ka lang. Huwag kang lalabas ng sasakyan." Ang utos ni Gabriel ay maikli, ngunit punong-puno ng awtoridad na hindi maaring baliin. Bumaba si Gabriel at hinarap ang mga tauhan ng kanyang lolo. Walang pasubali, walang takot. Isang matinding tensyon ang bumalot sa hangin, tila isang kuryenteng naghihintay ng mitya para sumabog. Pagkalipas ng ilang minutong matitigas na salitaan na hindi naririnig ni Althea mula sa loob, bumalik ang mga lalaki sa kanilang van at mabilis na umalis. Pagbalik ni Gabriel sa loob, ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bakal. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Althea, ang bagsik nito ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala. "Huwag mong intindihin ang sinabi nila," sabi ni Gabriel habang muling binubuhay ang makina. "Ang lolo ko ay sanay na makuha ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi niya pag-aari ang buhay ko. At lalong hindi kanya pag-aari." Kinabukasan sa ospital, ang laso ng nakaraan ni Althea ay muling kumalat. Habang naglalakad siya sa lobby patungo sa kanyang shift, hinarang siya ni Marco at ng kanyang ina, si Doña Carmela. Ang ingay ng mga tao sa lobby ay tila biglang huminto nang magsimulang sumigaw ang matanda. "Nasaan ang relo ng anak ko, Althea? Huwag mong sabihing ginamit mo na ang perang nakuha mo sa pagbebenta niyan para akitin ang bilyonaryong De La Merced na yan." Bulyaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa dignidad ni Althea sa harap ng mga pasyente at kapwa-doktor. "Mama, tama na po. Wala sa akin ang relo," mahinang sagot ni Althea. Pilit na ibinababa ang kanyang ulo para itago ang pamumula ng kanyang mukha sa hiya. "Anong wala? Magnanakaw ka na nga. Malandi ka pa." Hindi na nakontento sa salita ang matanda. Isang malakas na hampas ng palad ang umalingaw-ngaw sa buong labi. Tumagilid ang mukha ni Althea sa tindi ng lakas ng sampal ni Doña Carmela. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang pisngi at ang lasa ng dugo ay nanuot sa loob ng kanyang bibig. Si Marco ay nakatayo lamang sa likuran ng kanyang ina, tila isang batang walang sariling isip. "Ibigay mo na kasi, Thea. Alam naman nating lahat
na kaya ka lang lumalapit sa De La Merced na yan ay dahil kailangan mo ng pera ngayong wala ka nang matuluyan. Sa gitna ng kahihiyang yon, isang malakas na tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol na sahig ang narinig. Ang mga tao ay kusang tumabi, nagbibigay ng daan sa isang lalaking ang aura ay sapat na para magpalamig sa buong gusali. Si Gabriel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Huminto siya sa tabi ni Althea, dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa likuran ng dalaga para alalayan ito. Ang kanyang tingin kay Marco at Doña Carmela ay tila isang kutsilyong handang sumaksak. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang saktan ang babaeng nagligtas sa buhay ko? Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang bundok. Sir Gabriel, hindi niyo po kilala ang babaeng ito? Pautal-utal na simula ni Doña Carmela. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho. Nang makita ang bagsik sa mga mata ng bilyonaryo, mas kilala ko siya kaysa sa inyong mga taong itinuring siyang basura matapos niyang ibigay ang lahat. Putol ni Gabriel. At mula sa oras na ito, Mr. De La Vega, asahan mong ang lahat ng kumpanyang nagsusupply sa inyong negosyo ay puputulin ng ugnayan sa inyo. Hindi ako pumapatay ng tao, ngunit sisiguraduhin kong mararamdaman nyo kung paano ang maging pulubi sa gitna ng lungsod na dati ay inakala ninyong pag-aari nyo. Hinila ni Gabriel si Althea palayo sa dalawa. Iniwan silang tuliro at nanginginig sa gitna ng lobby. Dinala niya si Althea sa isang bakanteng clinic room, malayo sa mga mapanuring mata ng tao. Ang puting coat na suot ni Althea ay tila naging isang mabigat na kadena sa kanyang mga balikat. Sa bawat sulok ng ospital, ang mga anunsyo tungkol sa promosyon ni Clara ay nakapaskil, tila mga mapanuyang tawa na humahabol sa kanya sa bawat pasilyo. Bilang chief resident, agad na ipinatupad ni Clara ang kanyang kapangyarihan. Tinanggalan si Althea ng karapatang humawak ng kahit anong surgical instruments. Ang isang mahusay na surgeon na katulad niya ay ginawang tila isang hamak na kleriko, pinag-aayos ng mga lumang records sa isang madilim at maalikabok na silid sa basement. Habang maingat na inililipat ni Althea ang mga folder, ang katahimikan ng basement ay biglang binalot ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa itaas. Hindi nagtagal, ang pintuan ng silid ay bumukas ng marahas. Ang head nurse na si Nanay Josie, na matagal nang nakakasama ni Althea sa mga operasyon, ay pumasok na hingal at ang muka ay kasing puti ng papel. Althea, kailangan ka namin. Ngayon na. Ang boses ni Nanay Josie ay nanginginig sa takot. Bakit? Alam niyo pong bawal akong pumasok sa OR. Utang na loob ni Clara. Hindi pa natatapos ni Althea ang kanyang sasabihin ay hinila na siya ng nurse. Si Clara, pilit niyang kinuha ang operasyon sa anak ng mayor. Gusto niyang magpakitang gilas dahil nandito ang lahat ng media. Pero Althea, may tinamaan siyang malaking ugat. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng dugo. Nagpapanik na siya sa loob. Namamatay na ang bata sa mesa, Althea. Walang ibang surgeon na available sa bilis ng pangyayari. Ikaw lang ang may kayang ayusin ang gulo niya. Ang puso ni Althea ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa isang dako, ito na ang pagkakataon para makita ng lahat ang kawalan ng kakayahan ni Clara. Pero sa kabilang dako, may isang buhay na inosente na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Hindi siya nag-atubili. Tinakbo nila ang back entrance ng operating room, umiiwas sa mga kamera ng media na naghihintay sa labas. Pagpasok ni Althea sa OR, ang amoy ng dugo ay masangsang at ang tensyon ay tila isang kuryenteng nakakapasok sa balat. Ang tunog ng heart monitor ay mabilis at hindi regular, nagpapahiwatig na ang pasyente ay nasa bingit na ng kamatayan. Nakita niya si Clara sa gitna. Ang mga kamay na nakasuot ng surgical gloves ay basang-basa ng pula, nanginginig, at ang mga mata ay nanlilisik sa takot. Althea, anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Sigaw ni Clara, ngunit ang kanyang boses ay napaos dahil sa kaba.
Umalis ka dyan kung ayaw mong pumatay ng bata ngayon. Ang boses ni Althea ay mababa, ngunit may talim na tila isang scalpel. Hindi na siya naghintay ng sagot. Inihawi niya si Clara ng buong puwersa at kinuha ang suction tool. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang mundo ni Althea ay lumiit sa sukat ng sugat sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng buong talas. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may saktong balanse sa pagitan ng bilis at ingat. Sa bawat tahi, sa bawat pag-ipit niya sa tumatagas na ugat, ay tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pait at galing. Ang katahimikan sa loob ng OR ay nababasag lamang ng maikling utos ni Althea para sa mga instrumento mo. Unti-unti, ang mabilis na tunog ng monitor ay naging matatag. Ang agos ng dugo ay huminto. Ang bata ay ligtas na. Bago pa man magising ang bata o makapasok ang ibang doktor, mabilis na lumabas si Althea sa likurang pinto. Hindi siya pwedeng makita roon. Pagod na pagod siyang sumandal sa pader ng madilim na stairwell, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa adrenaline. Ngunit ang masakit na bahagi ay kasunod pa lamang. Mula sa maliit na TV sa hallway, nakita ni Althea ang live coverage. Lumabas si Clara sa OR, tinatanggal ang kanyang maskara nang may kasamang pekeng pagod at isang mapagmataas na ngiti. Hinarap niya ang mayor at ang mga reporter. Opo, naging napakahirap po ng operasyon. May mga komplikasyong lumabas na hindi inaasahan, ngunit dahil sa aking mabilis na desisyon at galing bilang chief resident, nailigtas ko po ang bata. Iyan po ang serbisyong de la Merced Hospital. Pahayag ni Clara habang yumayakap sa kanya ang nagpapasalamat na pamilya ng pasyente. Napanood ni Althea kung paano nakawin ni Clara ang bawat patak ng kanyang pawis, ang bawat segundo ng kanyang sakripisyo. Ang sakit ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa baitang ng hagdan, itinago ang kanyang muka sa kanyang mga tuhod at doon ay tahimik na humagulgol. Ang lahat ng pagsisikap niya para sa kanyang propesyon ay tila walang saysay sa harap ng mga taong may kapangyarihan at pera. Ang mga bayani sa tunay na mundo ay madalas na walang pangalan. Althea. Nag-angat ng tingin si Althea. Sa gitna ng madilim na stairwell, nakatayo si Gabriel. Ang liwanag mula sa pintuan sa itaas ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng ningning na tila nakakakita sa pinakamalalim na sulok ng kaluluwa ni Althea. Nakita mo ba? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay basag. Ninakaw niya ang lahat, sir. Ang buhay na niligtas ko, naging tuntungan niya para lalo akong apakan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at naupo sa tabi niya sa malamig na semento ng hagdanan. Isang bilyonaryong katulad niya, nakaupo sa sahig kasama ang isang doktorang durugang puso. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likuran ni Althea, hindi para yumakap ng mahigpit, kundi para iparamdam na may masasandalan siya. Hayaan mo siyang lumipad ng mataas, Althea. Ang mga taong lumilipad gamit ang pakpak ng kasinungalingan ay mas masakit ang pagbagsak kapag natunaw ang wax ng kanilang pagpapanggap. Ang boses ni Gabriel ay tila isang awit ng katarungan. Hindi mo kailangan ng palakpak ng media para patunayan na ikaw ay isang mahusay na doktor. Ang tibok ng puso ng batang yon, iyon ang iyong tunay na tropeo. At pangako ko sa'yo, darating ang araw na ang buong mundo ay luluhod sa harap mo para humingi ng tawad sa bawat luhang pumatak sa hagdanang ito. Ang mga salita ni Marco ay tila mga linta na pilit sumisipsip sa natitirang pasensya ni Althea. Sa loob ng maliwanag, ngunit malamig na pasilyo ng emergency room, nakatayo ang lalaking dating pinangakuan ni Althea ng katapatan. Ngunit ngayon ay mukhang isang gusot na papel, puno ng takot, pagdududa at pagsisisi. Anong sinabi mo, Marco? Ang boses ni Althea ay parang bulong ng hangin bago ang bagyo. Matapos mo akong itapon,
na parang basurang walang pakinabang matapos mo akong hiyain sa harap ng nanay mo at ng kabit mo. Ngayon ay lalapit ka sa akin para ipasuri ang records ng babaeng ipinalit mo sa akin? Tia, please. Nakikita ko ang mga gamot na iniinom niya. Iba ang bilang ng linggo sa ultrasound niya sa sinasabi niya sa akin. Pabulong na pakiusap ni Marco. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid. Natatakot na may makakita sa kanila. Kailangan kong malaman kung akin ba talaga ang batang iyon. Ikaw lang ang may access sa system, Thea. Para sa ating dalawa rin naman ito. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang tawa na yon ay puno ng pagkilala sa kung gaano kawalang kwenta ang lalaking nasa harap niya. Para sa ating dalawa, Marco, wala nang tayo. Namatayang tayo nung gabing pinirmahan mo ang annulment papers habang nag-aagaw buhay ako at ang anak ko sa operating table. At ngayon, gusto mong gamitin ko ang aking profession para sa iyong personal na interes. Ang kapal din naman ng mukha mo. Thea, mahal mo pa ako. Alam ko yun. Pilit na hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Isang desperadong pagtatangka na gamitin ang lumang emosyon para manipulahin ang dalaga. Kaya ka lang naman nagpapakitang gilas kay Dela Merced ay para pagsiluyin ako. 'Di ba? Balikan mo na ako, aayusin natin ito. Dahan-dahang binawi ni Althea ang kanyang kamay nang may matinding pagkadiri. Tila ba napaso siya sa hawak ng isang maruming bagay. Huwag mo akong itulad sa iyo, Marco. Ang pagmamahal ko sa iyo ay matagal nang naging abo. At ang hanging dala ni Gabriel de la Merced ang tumangay sa huling piraso nito para hindi na muling magbalik. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga takong sa sahig ay naging hudyat ng panibagong gulo. Dumating si Clara, ang muka ay puno ng kolorete, ngunit hindi maitago ang bagsik ng kanyang selos. Nakita niya ang dalawa na tila nagbubulungan sa sulok. Anong ginagawa niyo rito? Marco, bakit ka nakikipag-usap sa baog na ito? Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ear, dahilan para mapatingin ang ilang nurse at pasyente. Wala, Clara. May tinanong lang ako tungkol sa schedule. Pagsisinungaling ni Marco, ang kanyang katapangan kanina ay biglang naglaho na parang bula sa harap ng bagong kinakasama. Schedule? O baka naman sinusubukan mong bumalik sa basurang ito dahil na-realize mong hindi mo kayang tustusan ang lifestyle ko? Hinarap ni Clara si Althea nang may mapanuring mata. At ikaw, Althea? Huwag mong isiping porket nakakalapit ka kay Gabriel, ay ligtas ka na. Chief resident ako rito. Sa isang pitik ko lang, pwedeng mawala ang lisensya mo dahil sa pakikialam sa mga pasyente ko. Tumingin si Althea kay Clara, pagkatapos ay kay Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa dalawang taong nakatali sa isang relasyong binuo sa kasinungalingan, inggit at pagkukunwari. Hindi niyo kailangang mag-away sa harap ko. Ang boses ni Althea ay kalmado, tila isang lawa na walang alon. Marco, hindi ko susuriin ang records ni Clara dahil labag iyon sa batas ng aking propesyon. Ngunit ang katotohanan ay parang amoy ng nabubulok na bangkay. Kahit gaano mo pabanguhan, lalabas at lalabas ang baho nito. At Clara, ang posisyong ninakaw mo sa akin ay magiging isang mabigat na krus na papasanin mo hanggang sa madurog ka. Tinalikuran sila ni Althea ng may dignidad. Sa labas ng ospital, ang itim na sasakyan ni Gabriel ay naghihintay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tahimik ngunit mainit na titig ng lalaki. Gusto mo bang umalis muna sa lungsod na ito? Tanong ni Gabriel. Tumango si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagod. Nagmaneho si Gabriel patungo sa isang mataas na bangin na nakaharap sa malawak at madilim na karagatan. Ang tanging maririnig doon ay ang malakas na paghampas ng mga alon sa mga bato sa ibaba at ang malungkot na ihip ng hangin.
Lumabas silang dalawa at tumayo sa gilid ng bangin. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mukha ni Althea. Tila ba sinusubukang linisin ang lahat ng lason ng nakaraan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Althea ang isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago, ang kanyang lumang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng 5 taong pagtitiis at sakripisyo. Ang sabi mo, ang pagbagsak mula sa kasinungalingan ang pinakamasakit, wika ni Althea habang pinagmamasdan ang singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan. Oo, pero ang pagpapakawala sa bigat ng nakaraan ang pinakamasarap na pakiramdam. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng bagyo. Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, naalala niya ang bawat sampal, bawat insulto, at ang bawat luhang pumatak nung gabing mawala ang kanyang anak. Pagkatapos, ng buong lakas, inihagis niya ang singsing sa malalim na bangin. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang tuluyang paglamon ng karagatan sa huling koneksyon niya kay Marco. Naramdaman ni Althea ang isang mabigat na pasanin na nawala sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay naging mas matamis at mas madaling langhapin. Sa tabi niya, dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang balikat at hinila siya palapit para isandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang liwanag ng mga kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin ni Althea pagkababa pa lamang niya sa sasakyan sa tapat ng ospital. Ang ingay ng mga reporter ay tila isang malaking alon na gustong lumamon sa kanyang buong pagkatao. Doktora Santos, totoo bang pinakialaman mo ang operasyon ni Chief Resident Clara? Dahil ba ito sa inggit kaya mo gustong isabotahe ang anak ng mayor? Ang bawat tanong ay tila isang matalim na palaso na tumatagos sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng lobby, nakatayo si Clara na may hawak na panyo at nagpupunas ng mga pekeng luha sa harap ng mga opisyal ng ospital at ng mayor na galit na galit. Ginawa ko ang lahat, pero pumasok siya sa OR nang walang pahintulot. Ang boses ni Clara ay puno ng panginginig, isang perpektong pagganap bilang biktima. Nawala ang konsentrasyon ko dahil sa mga maling utos niya sa mga nurse. Siya ang dapat managot kung bakit nagkaroon ng rebleeding ang pasyente. Si Marco ay nakatayo sa tabi ni Clara, nakayuko, hindi makatingin kay Althea. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila tumalikod sa kanya. Ang mga kasamahan niyang nurse na dati ay humahanga sa kanya ay napayuko rin, takot na madamay sa galit ng mga makapangyarihan. Pakiramdam ni Althea ay unti-unti siyang nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard para hilaing palabas si Althea, isang malamig at matatag na kamay ang humawak sa kanyang palad. Isang hawak na hindi nag-aalinlangan, isang hawak na tila nagsasabing, hindi kita bibitawan kahit gumuho ang mundo. Si Gabriel, hindi siya tumingin sa mga reporter. Hindi niya pinansin ang mayor. Dire-diretso siyang naglakad patungo kay Althea. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na bumuo ng isang pader na bakal sa paligid nila, humaharang sa mga mapanuring mata at lens ng kamera. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinila ni Gabriel si Althea patungo sa elevator, malayo sa ingay at sa laso ng kasinungalingan ni Clara. Dinala ni Gabriel si Althea sa kanyang private penthouse sa pinakataas na palapag ng isang marangyang gusali na nakaharap sa Manila Bay. Doon, ang katahimikan ay tila isang banal na kumot na bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang sariling hininga ni Althea na hindi pa rin kumakalma. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang lahat ng trauma, mula sa pagkawala ng kanyang anak, ang pagtataksil ni Marco, hanggang sa pagnanakaw ni Clara sa kanyang dangal, ay tila sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Bakit?
Bakit nila ito ginagawa sa akin? Bulong ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa luha. Ibinigay ko ang buhay ko para sa ospital na yon. Iniligtas ko ang batang yon hindi para sa papuri, kundi dahil iyon ang tama. Pero bakit ang katotohanan ay tila walang halaga? Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, kinuha niya ang dalawang nanginginig na kamay ni Althea at dinala ito sa kanyang sariling dibdib, saktong sa tapat ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba ito, Althea? Ang boses ni Gabriel ay malalim, puno ng emosyon na hindi niya kailanman ipinakita sa iba. Ang bawat tibok nito, utang ko sa'yo. Nung gabing nasa operating table ako, narinig kita. Narinig ko ang bulong mo habang nakikipaglaban ka para sa buhay ko kahit ang sarili mong katawan ay sumusuko na. Nakita ko ang bawat patak ng dugo sa iyong sapatos, Althea. Alam ko ang isinakripisyo mo para sa akin. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang lahat ng kuta na itinayo niya para maging matatag ay tuluyan ng gumuho. Hinila siya ni Gabriel palapit at niyakap ng buong higpit. Isang yakap na hindi humihingi, kundi nagbibigay. Isang yakap na tila isang ligtas na daungan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Hayaan mo silang mag-ingay, Althea. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila, sabi ni Gabriel. Habang hinahaplos ang buhok ng dalaga, ang kanyang baba ay nakasandal sa tuktok ng ulo nito. Dahil habang ginagawa nila iyon, unti ko nang inihahanda ang kanilang libingan. Walang sino mang mananakit sa'yo na hindi makakatikim ng lupit ko. Mula ngayon, ang laban mo ay laban ko na rin. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagpapakita ng kulay ube at ginto sa langit. Sa mga bisig ni Gabriel, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Gabriel at ang init ng kanyang katawan ay naging gamot sa sugat ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang iniangat ni Gabriel ang mukha ni Althea. Gamit ang kanyang hinlalaki, pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa mga mata nito. Pagkatapos, nang may labis na pag-iingat, hinalikan niya ang noo ni Althea. Isang halik na puno ng pangako, respeto at isang uri ng pag-ibig na handang sumuong sa apoy. Magpahinga ka na, Althea. Sa silid na ito, walang makakaabot sa iyo. Walang Clara, walang Marco, at walang sakit. Dito, ikaw lang at ang kaligtasan na nararapat sa iyo. Ang silid ng boardroom ng De La Merced Hospital ay tila naging isang malamig na kuta ng hatol. Ang amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng amoy ng kape at mamahaling pabango ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Althea. Sa halip, ito ay tila naging amoy ng isang libingan. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, mag-isa, habang sa kabilang dako ay nakaupo ang mga makapangyarihang miyembro ng Board of Directors sa pangunguna ng tiyuhin ni Clara na si Dr. Santillan. Sa tabi ni Dr. Santillan ay nakaupo si Clara na nakasuot ng isang matingkad na pulang suit. Tila ba ipinagdiriwang na niya ang kanyang tagumpay bago pa man magsimula ang pagtitipon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Althea. Sa likuran naman ay nakaupo si Marco na hindi mapakali sa kanyang upuan. Pilit na iniiwas ang tingin sa kanyang dating asawa. Doktora Althea Santos, ang boses ni Dr. Santillan ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng pekeng lungkot. Ang mga ebidensyang inilatag sa harap namin ay hindi matatawaran. May mga testigo at dokumento na nagpapatunay na sinadya mong pakialaman ang records ng pasyente ni Chief Resident Clara para isabotahe ang kanyang kredibilidad. Ang pagkakamaling ito ay muntik ng kumitil sa buhay ng anak ng mayor. Hindi po iyan totoo. Ang boses ni Althea ay matatag.
kahit na ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tuhod para pigilan ang panginginig. Pumasok ako sa OR dahil nagpanik si Clara. Hiniling ng mga nurse ang tulong ko dahil hindi niya mapigilan ang pagdurugo. Iniligtas ko ang bata, hindi ko siya sinabutahe. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Tulong? Althea, pumasok ka roon para gumawa ng gulo. At may mga nurse na handang magpatunay na ikaw ang nag-utos ng maling dosage ng gamot bago ang operasyon. Huwag mo nang itanggi. Ang inggit mo sa akin ay naging lason na pumatay sa iyong profesionalismo. Inilatag ni Dr. Santillan ang isang folder sa gitna ng mesa. Narito ang mga logbooks na may pirma mo, Althea. Ang mga gamot na nawawala sa pharmacy ay nakapangalan sa iyo. Paano mo ito ipaliliwanag? Tiningnan ni Althea ang mga dokumento. Ang kanyang pirma ay naroon. Isang perpektong panggagaya na tila ba siya talaga ang sumulat. Naramdaman niya ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Alam niyang ito ay isang bitag na matagal nang inihanda ni Clara at ng kanyang pamilya. Tumingin siya kay Marco, umaasang sa huling pagkakataon ay magsalita ang konsensya nito. Marco, alam mong hindi ko magagawa ito. Alam mong mahal ko ang trabaho ko nang higit sa kahit ano. Pakiusap ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pakod. Tumingin si Marco kay Althea. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Clara ang kanyang kamay ng mahigpit. Yumuko si Marco at bumulong ng mahina. Sapat na para marinig ng lahat. Thea, itigil mo na ang pagsisinungaling. Nakita ko ang mga gamot sa bag mo nung bago ka umalis ng bahay. Mas mabuti pang aminin mo na ang totoo para hindi na lumaki ang gulo. Ang huling hibla ng respeto ni Althea para kay Marco ay tuluyan ng naputol. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap niya ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang buwagin ng mag-isa. Base sa mga ebidensya at sa pahayag ng iyong dating asawa, pagpapatuloy ni Dr. Santillan, na pagdesisyunan ng board na tanggalin ang iyong lisensya bilang doktor. Hindi ka na maaring mag-practice ng medisina sa loob ng Dela Merced Hospital at irerekomenda rin namin sa medical board ang permanenteng pagkansela ng iyong credentials. Pirmahan mo na ang confession na ito para hindi na kami magsampa ng kasong kriminal laban sa iyo. Itinulak ni Dr. Santillan ang isang piraso ng papel patungo kay Althea. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila isang sumpa. Kung pipirmahan niya ito, tapos na ang kanyang pangarap. Kung hindi naman, mabubulok siya sa kulungan dahil sa mga kasinungalingan nila. Tumingin si Althea sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong buhay. Ang mga kamay na humawak sa kanyang anak bago ito mawala. At ang mga kamay na ngayon ay pilit na pinaparalisa ng kasakiman ng iba. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang dignidad ay nananatiling buo sa kabila ng lahat. Hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang yan, sabi ni Althea. Ang bawat salita ay may bigat na tila bakal. Maaring makuha ninyo ang lisensya ko, maaring masira ninyo ang pangalan ko, ngunit hinding-hindi ninyo makukuha ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang gigiba sa inyo balang araw. Matapang ka pa rin hanggang huli, uyam ni Clara. Guards, ilabas na ang babaeng ito. Wala na siyang puwang sa ospital na ito. 2 security guard ang lumapit kay Althea at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ngunit bago pa man nila siya maihakbang palabas, ang malalaking pintuan ng boardroom ay biglang bumukas ng may matinding puwersa. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw na naging dahilan para mapatalon ang lahat sa gulat. Isang lalaki ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpapaliit sa lahat ng tao sa loob ng silid. Ang kanyang itim na suit ay perpekto ang pagkakatahi. Ang kanyang mga mata ay malamig na tila yelo. At ang kanyang presensya ay sapat na
para itigil ang tibok ng puso ng sinumang makakita sa kanya. Si Gabriel de la Merced. Sa likuran niya ay isang pangkat ng mga abogadong nakasuot ng unipormeng itim. Bawat isa ay may hawak na makakapal na folder. Ang dalawang security guard na humahawak kay Althea ay tila na kuryente at agad na binitawan ng dalaga. Umatras sila nang may takot sa kanilang mga mata. Walang sino man sa silid na ito ang may karapatang hawakan siya at lalong walang sino man ang may karapatang tanggalin ang kanyang lisensya. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit ito ay tila isang dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong gusali. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal. Ang bawat miyembro ng board of directors ay tila hindi makahinga habang nakatitig sa lalaking nakatayo sa tabi ni Althea. Si Gabriel de la Merced ay hindi na ang pasyenteng dugo ang dinala sa ER. Siya na ngayon ang personifikasyon ng kapangyarihan at katarungan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok, ang kislap ng kanyang relo, at ang lamig ng kanyang tingin ay nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng bawat segundo sa silid na iyon. Anong ibig mong sabihin, Sir Gabriel? Ang boses ni Dr. Santillan ay nanginginig. Ang kanyang mapuputing buhok ay tila sumasayaw sa tindi ng kanyang kaba. Kami ang nagpapatakbo ng ospital na ito sa loob ng 3 dekada. Hindi mo maaring basta-basta kaming paalisin. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Isang tunog na hindi nagdadala ng saya, kundi ng panganib. 3 dekada ninyong ginawang negosyo ang buhay ng tao. 3 dekada ninyong pinoprotektahan ang mga taong walang kakayahan dahil lamang sa kadugo ninyo. Inihagis ni Gabriel ang isang makapal na asul na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan. Pirmahan ninyo ang inyong resignation letters o hayaan ninyong ang mga abogadong nasa likuran ko ang magpaliwanag sa inyo kung gaano katagal ang itatagal ninyo sa loob ng selda. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno na ng pawis. Ang kanyang dating magandang ayos ay nagsisimula ng masira dahil sa taranta. Chief Resident ako. Iniligtas ko ang anak ng mayor habang ang babaeng iyan ay nanggugulo sa loob ng OR. Tumingin si Gabriel kay Clara nang may matinding pagkadiri. Tila ba nakatingin siya sa isang maruming insekto. Ebidensya ba ang gusto mo, Clara? Tumango si Gabriel sa isa niyang tauhan. Mabilis nitong kinabitan ang malaking screen sa dingding. Huwag nating tingnan ang report na isinulat mo. Tingnan natin ang katotohanang nakunan ng aking mga pribadong kamera. Bumukas ang screen. Ang lahat ng tao sa silid ay tila naging estatwa nang makita ang video. Ito ang kuha sa loob ng operating room nung gabing operahan ang anak ng mayor. Kitang-kita sa video ang panginginig ng mga kamay ni Clara, ang kanyang pag-iyak sa takot nang magsimulang dumaloy ang dugo na hindi niya mapigilan. At pagkatapos, nakita ng lahat kung paano pumasok si Althea, kalmado, matapang, at puno ng galing. Nakita nila kung paano itulak ni Althea ang nanginginig na si Clara para kunin ang scalpel at itigil ang pagdurugo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang galit ng mayor na naroon din sa silid ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Ibig sabihin, ang babaeng ito ang pumatay sa anak ko kung hindi dahil kay Doktora Santos. Turo ng mayor kay Clara. Hindi lang yan, Mayor. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging mas matalas. Ipinasuri ko rin ang mga gamot na nawawala sa pharmacy, ang mga pirma ni Althea sa mga logbooks. Ang handwriting expert na dala ko ay may opisyal na report na nagsasabing ang lahat ng yon ay pekeng pirma na ginawa sa ilalim ng utos ni Dr. Santillan para pagtakpan ng ilegal na bentahan ng mga controlled substances na pinamumunuan ni Clara. Si Clara ay napaupo sa kanyang upuan
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa screen. Si Marco naman ay tila gustong lamunin ng lupa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang napagtatanto na ang babaeng ipinalit niya kay Althea ay isang kriminal. Doktora Althea Santos. Lumingon si Gabriel kay Althea at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang tinig ay lumambot. Mula sa oras na ito, ikaw ang itinalaga ng board bilang bagong Chief of Surgery at Medical Director ng De La Merced Hospital. Ang iyong lisensya ay hindi lamang protektado. Ito ay simbolo na ngayon ng integridad ng ospital na ito. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga miyembro ng board na dati ay gustong magpaalis kay Althea. Ang mayor ay lumapit kay Althea at hinawakan ang kanyang kamay nang may matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, doktora. Naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Maraming salamat sa pagliligtas sa anak ko. Hindi makapagsalita si Althea. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng katarungan. Tiningnan niya si Gabriel. At sa gitna ng lahat ng tao sa silid, tila sila lamang dalawa ang naroon. Ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay higit pa sa anumang salita. Guards! Ang utos ni Gabriel ay bumasag sa emosyonal na sandali. Ilabas ang mga taong ito at siguraduhin ninyong hindi na sila muling makakatapak sa lupaing pag-aari ng De La Merced at ang pulisya ay naghihintay na sa lobby para sa inyo, Dr. Santillan at Clara. Habang kinaladkad ng mga security guard ang nagwawalang si Clara at ang tila nawalan ng bait na si Dr. Santillan, naiwan si Marco sa loob ng silid. Lumapit siya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Thea, please, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito sila kasama. Nalinlang din ako. Pagmamakaawa ni Marco, susubukan niyang hawakan ang kamay ni Althea. Ngunit bago pa man madapo ang kanyang daliri, humarang si Gabriel. Inilagay ni Gabriel ang kanyang braso sa balikat ni Althea, isang protektadong yakap na nagsasabing tapos na ang panahon ni Marco. Mr. De La Vega, ang boses ni Gabriel ay puno ng pangungutya. Ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong nagkamali, hindi para sa mga taong sadyang pumatay sa damdamin ng iba. Wala ka nang babalikan dito. At tungkol sa pagbubuntis ni Clara na ipinagmamalaki mo, inilabas ni Gabriel ang isa pang maliit na papel mula sa folder. Ang huling report mula sa laboratorio, si Clara ay hindi kailanman nabuntis. Ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng kanyang plano para makuha ang iyong yaman at sirain si Althea. Ikaw ang pinakamalaking tanga sa kwentong ito. Ang tagumpay ni Althea sa boardroom ay mabilis na kumalat sa buong ospital at sa social media. Ang mga tao ay nagdiwang, nagbahagi ng mga meme, at nagbigay ng papuri sa doktorang hindi nagpatinag sa kabila ng lahat ng paghihirap. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nagtatago ang isang bagong panganib, ang pagbabalik ng mga multo ng nakaraan. Paglabas ni Althea at Gabriel sa ospital, sinalubong sila ng isang grupo ng mga reporter na nakapaligid sa isang pamilyar na figura. Doña Carmela, ang dating biyena ni Althea. Ang matanda ay nakasuot ng isang simpleng damit at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang kabaliktaran sa kanyang dating malupit na anyo. Althea, anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito kalupit si Clara. Niloko lang niya ako para gamitin ang pangalan ko laban sa iyo. Sigaw ni Doña Carmela habang sinusubukang lapitan ng dalawa. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Wala kang sasabihin. Ang boses ni Gabriel ay malamig na tila yelo habang tinitingnan ng matanda. Ang lahat ng mga kasinungalingan mo ay hindi na makakapanakit kay Althea. Mula ngayon, hindi ka na makakalapit sa kanya kahit 1 metro. Pero sir, wala na kaming matitirhan. Kinamkam ni Clara ang lahat ng ari-arian ni Marco. Sabi niya ay hindi niya kayang pakasalan ang isang walang pera.
pagmamakaawa ni Doña Carmela. Sa sandaling iyon, dumating si Marco. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng kulay. Sinubukan niyang lumapit kay Clara na ngayon ay kinakaladkad na papasok sa police car. Clara, sandali lang. Mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sigaw ni Marco. Hindi man lang lumingon si Clara. Humarap lamang ito sa mga reporter at sumigaw ng buong lakas. Hindi ko kailangan ng isang basurang lalaki na walang pera. Mas gusto ko pang makulong kaysa pakasalan ang isang pulubi. Ang bawat salita ay tila sampal sa mukha ni Marco. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay walang laman at puno ng kawalan. Ang imahe ng isang dating mayaman at mapagmataas na negosyante na ngayon ay naghihikaw sa gitna ng kalsada ay isang perpektong larawan ng karma. Thea, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Please. Ang pakiusap ni Marco habang pilit na lumalapit sa dalaga. Tumayo si Althea ng matatag. Hindi na siya nagalit. Hindi na siya nakaramdam ng awa. Tinitigan niya si Marco sa mga mata. Nakikita ang isang lalaking nawalan ng lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang karangalan, at ang kanyang dignidad. Marco, binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero pinili mong maging duwag. Ngayon, wala na akong maibibigay sa iyo, sabi ni Althea sa isang boses na puno ng habag, ngunit walang bahid ng pagsisisi. Paano na ang pamilya ko? Paano na ang nanay ko? Tanong ni Marco, ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Althea kay Doña Carmela na nakaluhod sa lupa at patuloy na nagmamakaawa. Ang matanda ay lumaki sa kayamanan at kapangyarihan, ngunit hindi man lang naisip ang mga taong sinaktan niya sa kanyang pag-akyat sa trono. At ngayon, ang trono na yon ay gumuho. Iniwan siya sa labas ng malamig na semento ng karma. Marco, hindi ko kayo tutulungan. Ngunit hindi dahil gusto kong maghiganti. Ito ay dahil kailangan ninyong matutunan kung paano tumayo sa sarili ninyong mga paa. Sabi ni Althea, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapatawaran, ngunit walang bakas ng pag-asa. Sana ay matutunan ninyo ang halaga ng kabaitan, pagpapakumbaba at pagmamahal, dahil ang lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi kayang tumbasan ang isang pusong marunong tumulong sa kapwa. Sa mga salitang yon, sumakay si Althea sa sasakyan ni Gabriel at nagpaalam sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Pagkalipas ng isang linggo, tumawag ang dating kasamahan ni Althea na si Nanay Josie. Althea, kailangan kita. Si Nanay Carmela, isinugod sa ospital, inatake sa puso. Kailangan ng emergency na operasyon. Walang ibang doktor ang gustong humawak sa kanya dahil sa kanyang reputasyon. Sabi ni Nanay Josie, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pero Nanay Josie, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, hindi pa natatapos ni Althea ang kanyang sasabihin. Alam ko anak, pero kailangan mong malaman, nagbago na si Nanay Carmela. Humihingi siya ng tawad sa lahat at sa huling sabi niya sa akin, gusto niyang ikaw ang humawak sa kanya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya sa kanyang buhay. Ang mga hakbang ni Althea patungo sa pribadong opisina ni Gabriel ay tila mga hakbang sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi habang papalapit siya sa pinto. Hindi niya alam kung anong balita ang naghihintay sa kanya sa loob. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Gabriel. Althea, may sasabihin ako sa iyo na maaring hindi mo magugustuhan. Ang panimula ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ano yon? Tungkol ba kay Nanay Carmela? Tanong ni Althea. Oo, ang operasyon niya ay matagumpay. Ngunit, huminga ng malalim si Gabriel bago ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Bago siya mawalan ng malay, may ibinulong siya sa akin. Ang sabi niya,
Si Marco daw ang may kasalanan kung bakit siya nagkaroon ng atake sa puso. Nagulat si Althea. Anong ibig mong sabihin? Lumaki ang utang ni Marco dahil kay Clara. Para makabayad sa kanyang mga pinagkakautangan, nagbenta siya ng ilegal na droga sa loob ng ospital na ginagamit ang pangalan ni Nanay Carmela para itago ang kanyang gawain. Nung malaman ni Nanay Carmela, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa galit ni Marco, tinulak niya ang kanyang ina. Dahil doon, nagkaroon siya ng atake sa puso. Pagpaliwanag ni Gabriel, ang mga salita ni Gabriel ay tila mga kidlat na sumira sa mundo ni Althea. Hindi niya maisip na ang lalaking minsan niyang minahal ay kayang gawin ang ganitong klaseng kalupitan sa kanyang sariling ina. Alam kong mahirap para sa iyo ito, Althea. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Sinubukan naming itago ito sa iyo para hindi ka na masaktan, pero karapatan mong malaman kung sino talaga ang taong pinakasalan mo. Dagdag pa ni Gabriel. Nasaan si Marco ngayon? Tanong ni Althea. Pinahanap ko na siya sa mga pulis. Hindi siya makakatakas sa parusa. Ang lahat ng ginawa niya ay hindi na maaring patawarin. Sagot ni Gabriel. Tumango si Althea. Naramdaman niya ang isang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Hindi lamang dahil sa mga ginawa ni Marco, kundi dahil sa lahat ng mga pagkakataon na sinayang niya para maging mabuting tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan, naramdaman din niya ang isang uri ng kapayapaan. Sa wakas, ang lahat ng mga lihim ay nabunyag na. Ang lahat ng mga pagsubok ay dumating na sa katapusan. Kailangan kong puntahan si Nanay Carmela, sabi ni Althea. Sigurado ka ba? Baka hindi pa siya handang makita ka. Pag-aalala ni Gabriel. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung may paraan pa para makatulong ako sa kanya. Sagot ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pagdating ni Althea sa silid ni Nanay Carmela, nakita niya itong mahinang nakahiga sa kanyang kama. Ang matanda ay tila lumiit at humina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang makita niya si Althea, pilit siyang ngumiti. Althea, salamat sa pagpunta. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong awa, sabi ni Nanay Carmela sa isang mahinang boses. Huwag niyo pong sabihin iyan, Nanay. Nandito po ako para tulungan kayo, sagot ni Althea habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Sinira ko ang buhay mo, kinamkam ko ang iyong pag-aari, at pinahirapan kita sa loob ng maraming taon. Ngunit sana, maniwala ka sa akin. Nagsisisi ako sa lahat. Sabi ni Nanay Carmela, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Naisip ko lamang na gusto kong protektahan ang aking anak. Pero sa halip, tinulak ko lamang siya sa kapahamakan. Nanay, hindi ko kayo sinisisi. Naiintindihan kong mahal ninyo ang anak ninyo. Mahinahong sabi ni Althea, pinipigilan ng luha. Hindi, Althea. Ako ang may pagkukulang. Pinalaki ko siyang sakim at manhid. Ngayon, pareho kaming humaharap sa bunga ng aming mga ginawa. Sana, mapatawad mo ako. Gusto kong magpaalam na may nagawa akong tama. Pinisil ni Althea ang kamay ng matanda. Nanay, pinapatawad ko na po kayo. Matagal na. Huwag na kayong mag-alala. Magpagaling na lang kayo. Nandito ako para alagaan kayo. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Nanay Carmela. Salamat, Althea. Salamat. Ngayon, maari na akong mamatay ng payapa. Nang umalis si Althea sa silid ng matanda, naramdaman niya ang kanyang puso na puno ng kapayapaan at kapatawaran. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakukuha sa pagganti, kundi sa pagpili na magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit. Sa labas ng ospital, naghihintay si Gabriel. Nang makita niya si Althea, agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Anong sinabi niya? Tanong ni Gabriel. Humingi siya ng tawad at pinatawad ko na siya, sagot ni Althea. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Althea. Alam kong magagawa mo yan dahil ikaw ang pinakamatapang
at pinakamabait na taong nakilala ko. Gabriel, may gusto akong itanong sa'yo, sabi ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Ano yon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Althea at tumingin ng diretso kay Gabriel. Ang tungkol sa sinabi mo kanina sa boardroom. Ang tungkol sa pagiging asawa ko? Totoo ba yon? May pag-asa ba na maging totoo yon? Ang mga mata ni Gabriel ay biglang nagningning sa pagmamahal. Hinawakan niya ang mukha ni Althea at dahan-dahang nilapit ang kanyang labi. Althea, mula nung gabing iligtas mo ako sa operating room, ikaw na ang nagmamay-ari ng puso ko. Hindi kita tinawag na asawa para lamang protektahan ka. Tinawag kitang asawa dahil iyon ang totoo. Gusto kong maging asawa mo, hindi lang sa pangalan kundi sa puso, sa kaluluwa, at sa buong buhay ko. At sa mga salitang iyon, hinalikan ni Gabriel si Althea. Isang halik na puno ng pagmamahal, pangako, at isang pangakong habambuhay. Sa wakas, natagpuan ni Althea ang kaligtasan sa mga bisig ng lalaking nagturo sa kanyang muling magmahal.